kayo'y aking mga kaibigan. Ang sabi po, walang may lalong dakilang pag-ibig. Saan? Kaysa rito, na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Ibinuwis niya yung kanyang buhay. Ibig sabihin, ibinigay niya yung kanyang buhay para lang sa kaligtasan. Wala nang hihigit pa rito. Walang sino man na makagagawa na higit pa sa ginawa ng ating Panginoong Diyos para lang kaibiganin ang bawat isa sa atin. Kaya mayroon po tayong dapat na isagawa o isakatuparan na dapat nating gawin bilang mga kaibigan ng Diyos. Itinuring tayong kaibigan ng Diyos. Pero paano ba natin ituturing na kaibigan ng Diyos? Paano natin mapapatunayan? Pinatunayan na ng Diyos. Ginawa na niya yung bagay na napakahirap gawin. Kung para sa tao, napakahirap kong gawin yun, mga kapatid. Pero ang Diyos ginawa niya. Ibinigay niya yung kanyang buhay para lang sa atin, para tayo ay maging kaibigan niya. Subalit bilang tayo'y mga kaibigan ng Diyos, ano naman po yung dapat makita sa atin? Kailangan gawin po natin ang mga bagay na kanyang iniuutos sa atin. Gawin natin yung mga bagay na iniutos sa atin. Ibig sabihin, yung sabi niya, iniuutos sa inyo, gawin ninyo. Ano po ba yun? Ito ang aking utos na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Anong oring pag-ibig? Yung iaalay natin sa isa't isa. Gaya po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung pag-ibig daw po, hindi sinasalita, kundi ginagawa. Ganun ang ating Panginoon. Yung pag-ibig sa bawat isa sa atin, ginawa niya. Hindi lang niya sinalita, kundi ipinakita niya sa pamamagitan ng gawa. Naghirap siya. Biruin mo, isang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay, ay ibinigay yung kanyang buhay alang-alang sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Lahat na ginawa ng Diyos para sa atin lang eh. Bakit nilikha ang mundong ito? Di ba para may matahanan ng tao? Lahat ng papakinabangin ng tao, ginawa ng Diyos. At hanggang doon pa sa kaligtasan ng tao, pinagdusahan ng Diyos. Bakit nagawa yun ng Diyos? Dahil po sa malaking pag-ibig sa bawat isa sa atin.